Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa author ng Rich Dad Poor Dad na isang napakasikat na libro. At ayan, ang sinabi po niya rito ay buy Bitcoin in these war times. Ayan, bili raw tayo ng Bitcoin sa panahong ito ng kung saan ay nagkakaroon na tayo ng mga giyera. Ayan, nakakatakot po ang panahon natin ngayon kasi sa kahit anumang oras ay pwede na talagang mag-umpisa ang giyera sa buong mundo. Kaya ayan, pero sabi po ng author ng Rich Dad Poor Dad ay samantalahin na natin ito na bumili ng Bitcoin. Ayan, sana nga ay kung pag nakabili tayo ng Bitcoin ay buhay pa tayo niyan kapag natapos na yung giyera. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan po siya, si Robert Kiyosaki. Ayan, siya ang author ng Rich Dad Poor Dad at napakasikat po niya. Isa po siyang parang celebrity na rin sa mundo ng financial. Ayan, nagbibigay na rin siya ng mga advices. Ayan, sa tingin ko meron na rin po siyang YouTube channel at marami pong nanonood sa kanya. Kaya yan, nabasahin natin yung kanyang sinabi rito tungkol kay Bitcoin. Sabi niya ay renowned author Robert Kiyosaki advocates Bitcoin amid global turmoil, emphasizing self-reliance. Ayan. Robert Kiyosaki, the renowned author of Rich Dad Poor Dad, has recently expressed his continuous investment in Bitcoin alongside other prominent store of value assets such as gold and silver. Ayan. Yan po yung mga prino-promote ni Robert Kiyosaki na magandang investment. Yan, maliban kay Bitcoin ay si gold, yung gold at saka ang silver. Kaya yan. In a recent tweet, Kiyosaki proclaimed his zeal to wager more on Bitcoin as a reliable store of wealth. Yan po ang tingin niya kay Bitcoin. Isa daw kasi siyang store of wealth. Kaya siya tuloy-tuloy yan sa pag-i-invest dito or patuloy siyang bumibili ng kanyang mga Bitcoin. Kiyosaki's decision to keep buying the assets stems from his belief that current global leaders are fostering more warfare and deprivation. Ayan, dahil yung mga leaders, mga global leaders ay mukhang mas tinututukan nila na magkaroon ng mga giyera. Ayan, gera at kung pag alam naman po natin na kung pag nagkaroon ng gera ay malaking gastos po yan. Ayan. Kaya magkakaroon ng malaking gastos, malaking pera ang masasayang lamang pagdating sa mga gera. In other words of the renowned financial author, I keep buying more gold, silver, and Bitcoin because our leaders want more war and poverty. Kaya yan, yan ang kanyang sinabi. Kasi sa pagdating sa mga giyera, mga poverty, ay kung pag nakalagay yung pera mo sa mga fiat currency ay apektado po yan. Babagsak po yung value niyan. Kaya yung point po ni Ginoong Robert Kiyosaki rito ay ilagay mo yung pera mo sa isang bagay na masasabi nating store of wealth. Yan, yung kanyang sinabi rito na pwede mong gamitin para i-store mo yung value ng iyong kayamanan. Kaya yan ang dito ay yung kanyang sabi rito ay yung magandang store of wealth dito ay yung gold, silver at saka si Bitcoin. Kaya ayan, maski nagkaroon ng matinding gera, ayan, nagkaroon ng matinding poverty sa iba't ibang panig ng mundo or sa buong mundo ay hindi maapektuhan ang iyong kayamanan, ang iyong yung iyong wealth habang sila ay nakalagay sa mga bagay na ito, kay gold, silver at saka kay Bitcoin. Kasi yung pag nakalagay yan sa fiat currency, sabi natin nakalagay yan sa dollar or nakalagay yan sa Philippine peso, pwedeng
maapektuhan po yan dulot ng mga giyera at saka mga poverty. Yan, pwedeng mawalan yan ng value. I keep buying more gold, silver, and Bitcoin because our leaders want more war and poverty. Work hard, spend wisely, and save gold, silver, and Bitcoin. Our leaders don't care about you. So you please take care of you and the people you love. Ayan. Yan po ang magandang sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki. Meanwhile, having made his investment decision known, the financial expert counseled his audience about employing a similar safeguard against the potential consequences of political decisions. In particular, he emphasized the importance of investing in Bitcoin, silver, and gold amid global turmoil. Also, he noted the significance of hard work and wise spending. According to Kiyosaki, executing the highlighted actions is a means of self-reliance in care against harmful political decisions. Besides, he stressed that individuals should prioritize their well-being and that of their loved ones, given his view that leaders are indifferent to public welfare. Our leaders don't care about you, so you please take care of you and the people you love, Kiyosaki remarked. Ayan, yung mga leaders daw natin ay walang pakialam sa atin. Kaya ang tangi nating magagawa ay ayan, tutukan yung ating mga sarili at yung ating mga minamahal sa buhay. Ayan, global warfare causing Bitcoin to reach $1 million. Ayan, yung nagaganap raw na gera ang siyang magdudulot kay Bitcoin para akyatin nito ang presyong $1 million. Yan. Significantly, the financial guru's advice coincides with Bitcoin reaching a 17-month peak, surpassing $37,000. However, Kiyosaki is not the only expert who sees Bitcoin as a worthwhile investment amid the ongoing conflict in the Middle East. Ayan. Hindi lamang daw po si Ginoong Robert Kiyosaki ang may pananaw or nakikita na si Bitcoin ay isang napakagandang investment. Ayan, dahil ngayon na nagaganap na yan, lalong-lalo na ngayon na may nagaganap na conflict dito sa Middle East. Recently, Arthur Hayes, a co-founder of BitMEX, argued Bitcoin is poised to become $1 million asset with the Hamas-Israel war. Ayan. Ayan po ay ayon po kay Arthur Hayes. Siya po ang co-founder ng BitMEX at siya ang nagsabi na ang magdudulot sa pag-angat ni Bitcoin patungo sa presyong $1 million ay dahil sa nagaganap na gera ngayon dito sa bansang Israel at Palestine. Ayan, Hayes' view is that the United States military budgetary expenditures would intensify the Hamas-Israel war, leading to increased state borrowing. Therefore, he argued U.S. bonds may lose their status as a haven in the eyes of investors. Ayan. Sabi rito ay mangungutang raw yung bansang US. Yan, yung kanilang military budgetary expenditures para lamang pondohan yung nagaganap na gera ngayon dito sa Hamas-Israel. Yan, he believes the anticipated shift towards alternative investments such as Bitcoin would cause BTC to soar to $1 million. Yan. Yan naman po ang pananaw rito ni Arthur Hayes, ang co-founder ng BitMEX. Yan yung dalawang mga kilalang mga tao dito sa mundo ng finance. Ayan, si Robert Kiyosaki at saka si Arthur Hayes. Pero mas sikat po itong si Robert Kiyosaki. Kaya yan po sa kanya ay Bitcoin, gold at saka silver ang magandang store of wealth ngayong panahong may mga nagaganap na digmaan dito sa iba't ibang panig ng ating mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito.
Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.